Hi, magandang umaga at eto naman na yung ano natin, video tutorial for Flutter. So, nagsisimula pa lang ako ng Flutter learning ko, pero ito na yung parang workflow ko sa paggawa ng Flutter or I mean pag-aaral ng Flutter. So, meron akong GitHub. Ito yung GitHub code spaces ko. Kung nakikita niyo yung URL, ayan, miniature dollop. And so, nakakuha lang ako sa GitHub ng code space, parang template, pero GitHub repository siya na meron siyang dev container. And yung mga GitHub dev container is, ina-allow nila na yung GitHub repository is mag-run with code spaces na mayroon ng mga predefined na mga dependencies according sa needs ng mo, GitHub repo mo. So, kunwari itong GitHub repo ko, Practice Flutter 3, yan, meron yung dependency na Flutter, yan, kung ano-ano, mga necessary na mga para sa Flutter and Dart language and mga Android something gano'n. Yung iba gano'n may Android, pero this time ano lang 'to, Flutter development na para sa web. Pero ang nalaman ko is actually yung Flutter web is kung paano ka mag-develop sa Flutter web, gano'n din yung pag-develop mo sa Flutter Android, Flutter ganyan, 'di ba? Android, I mean mobile and then web and desktop. So same lang 'yun. So, ayan nakikita natin may mga folder diyan sa Flutter. At ito yung basic na Flutter built-in na sample pala application kapagka gumawa ka na ng Flutter CLI yun project. So, ayun basta na-setup ko lang 'tong Flutter, dahil sa meron na 'tong mga scripts kagaya nito run sh. So, ito na yung actual na application, yan na. Um, Ayan naglo-load lang siya. Ayan, so gano'n basta yan. Check natin, maglo-load lang din 'to, wait. So hintayin lang natin mag-load. So ano lang siya, hindi pa lang siya naglo-load, pero naglo-load din naman siya sometimes. Mas mabilis. Ayan so ayun so, meron tayo dito, live folder. Ito yung live folder yung kadalasan yung kino-customize yung mga laman niya. So next is dito sa main.dart. So yung Flutter is actually created siya sa Dart language. So, and then pagka magde-develop ka is actually you're using yung mga widgets ng Android or ng Cupertino, which is for iOS. So, material.dart, ito na import, package Flutter, then material.dart. So, malalaman mo na material design tong mga widgets na ginagamit mo and para yun usually sa Android users. So, ganyan pero ang sinasabi kadalasan daw is actually mas gusto na ng mga tao na hindi na masyadong coupled together sa Android yung UI. Gusto nila masyado ng specific sa application or ayaw na nila ng masyadong uniform. Parang gano'n. So okay, next is yung next part is actually yung main function which is yung start ng mga Flutter application niya or yung first phase ng Flutter application niya. So, ang mga nasa nito block is run up method.
At itong run-up method is galing dito sa material Dart package at ito ay nangangailangan ng isang widget. So, kadalasan sa Flutter is lahat ng mga objects or components is a widget. So, kaya yan, pagka nakita nyo, widget class, itong parang nire-return ng build function. So, yung build function naman, so makikita nyo, diba? Kasi, itong run up, which is coming from material, package is requiring a widget. And yung class natin is actually um, inheriting itong stateless widget, no? So, yung mga stateless widget is actually mga components sa Flutter application nyo na hindi nagbabago or hindi siya dynamic. Kunwari picture na magbabago yung picture sa next page. So, yung widget ng picture na yun is stateful yun. Yung stateless naman is hindi dapat magbago yung widget na image na yun. Kung stateless widget yun. So, kunwari naman meron kang text na title text para sa isang page transition, 'di ba? So, ang mangyayari doon is stateless. 'Yun kasi title 'yan ng page, 'di ba? So, hindi na 'yan magbabago or magiging dynamic. So next is so parang ano lang 'to, container of widget within container of widget yung mga nangyayari na organization sa Flutter nyo. So, kagaya na lang nitong run up, meron kang ginawa dito na class na nag-throw ng widget na stateless dito sa run up. So, ganun, no? And then, yun, parang makukompose mo yung mga widgets na yun. Ibig sabihin, parent container, child container, makukompose mo yun sa build function na galing dito sa stateless widget class. So, yan, may override term. Pwede din namang walang override term, pero mas maganda yung best practice pala. Dahil nga kasi gusto mong sabihin na in-override mo yan from stateless widget dito sa ayan, dito sa in-extend ng my app class mo. So, next is meron kang material app which is also a widget. And yun no, material app function siya na kukuha ng mga parameter or name parameter yan. Title. So yan, Flutter demo yan. Mababago yan mamaya yan. So kunwari yan. Flutter app. Tapos yan. Ayan, diba? So, parang ganyan lang yan. And then, so yun. Ito yung parameter na nire-require na material app. Wala naman yung mga positional na parameter. So, kahit na andito yan sa next na parameter or next na comma, ganun. And then, ito naman home parameter is yung navigational na material app widget mo or na application mo. So, yan yung first page mo, ganun. Yun. So, yung material app is actually taking, ayan, itong mga parameters na to yan, title, theme, home. So, kapag kaya, ayan, yan, material. Nandito na tayo sa material class, no? Sinundan lang natin siya, yan, stateful widget siya. And then, ito yung mga parameters niya, yan. So, yun na nga, may home, initial route, on generate route. So, i-fill mo lang yan dito sa dart mo, main.dart. So, kaso yan lang yung na-configure natin. So actually, madali lang talaga tong Flutter. So, mas marami ka lang kasing mga parang kailangang alamin or ibig sabihin, kailangan mo siyang kapain dito sa mga function na din na ina-allow na i-inspect mo dahil nga sa mayroong VS Code na support tayo, 'di ba? So, nalilink na yung mga packages, classes na Flutter. So, kaya makikita mo na din yung mga function and mga parameters. So, yun. So, ganun lang yung actually yung mga um, parang introductory knowledge ko sa Flutter. Yun. So, okay, till next time.